Murang power station na naman guys yung i-review natin ngayon. Pero mas maliit siya at mas madaling dalahin. Nasa 3,000 pesos din lang to. Kompleto na rin mismo yung package. May kasamang solar panel, charger, at syempre yung power station. Yung nakaraang nireview natin na video na solar power station ay ganito rin yung lalagyan. So same na same lang sila, pati yung mga pinagbilihan, same na same lang din natin. Ito yung kanyang kasamang solar panel. Ito ay 10 watts, 14 volts solar panel. Ganun siya kalaki. Maliit lang naman siya kasi nga 10 watts lang. Tapos, ito yung box ng ating power station. Ang laman niya, syempre, ay ito. Power station at yung kanyang charger na 15 volts, 3 amps na 45 watts charger. Tapos, ito na. May kasamang manual or mga anik-anik pa. Tagin na natin yan. Ito na. Mayroon din siyang kasamang pouch. Pouch pang tawag dito. I don't know. Pero ito na yung power station. Ayan. Ganyan lang siya kaliit. At mukha siyang mas magandang tingnan. Meron na siyang kasamang blower sa likod. Air cooler para hindi siya mag-overheat. Ganyan mismo yung itsura. Magaan din lang naman siya kumpara dun sa kulay puti. Ito yung Koi na power station. Ayan, kulay puti. Ito naman yung isa. So, kayo na lang yung mag-distinguish ng pagkakaiba nila sa harapan. Ayan. So, makikita nyo naman talaga yung kanilang pagkakaiba. Siyempre, mas malito at mas magaan din. Pero sa internal parts na, yung mga anik-anik na sa loob, ay almost pareho lang din. Ito lang is may kasamang air cooler. Ito is wala. So, ayan. Maganda talagang solusyon yung ganitong mga klaseng power station, lalo na kapag palaging run out. Gagamitin mo siya as backup power supply, especially kung kayo ay nag-work from home. Kasi naman, makakapag-charge ka dito ng laptop, ng cellphone, at the same time, kahit wifi is pwedeng-pwede. Pero ang tanong nga lang, tatagal naman kaya ito? Ilang oras naman kaya siya bago malawbat? So, yan ang susubukan natin maya-maya lamang. Ito naman yung kanyang mga features dito sa harapan. Meron siya ditong LED power display, naka-digital na rin. So, makita natin ang percentage from 1% to 100%. Tapos, meron siya dito sa baba na USB charging port, pang charge ng mga cellphone, 5 volts, 10 watts mahigit. At the same time, merong ditong DC 12 volts output port. Pwede tayong magsaksak ng mga Wi-Fi, ng CCTV at other 12 volts devices. Meron dito mga switch, ayan. Ito is para dito sa ating LED power display at the same time dito sa switch ng ating mga 12 volts port. Ito namang isa ay switch para dito sa ating 220 volts socket. Narito naman sa likuran yung kanyang charging ports. Ayan, saksakan ng solar panel at the same time yung kanyang charger at meron na rin siya ditong air cooler. And hindi rin nga pala kompleto yung kanyang mga specs or yung mga label niya dito kasi walang nakasulat yung mga power output niya dito kung ilang watts at kung ilang volts. So, itest na lang natin yung pwede nating ma-test. So, ito yung kanyang voltage, yung AC port. Meron siya ditong 211 volts AC. Ayan. Stable naman siya sa 211. Tapos, yung kanya namang frequency ay ito. So, let's see. Ayan. Meron siya ditong 47 Hz. So, bali siya ay nasa 50 Hz na rin. So, ayun. 211 volts AC at 47 Hz or 50 Hz. And try ko na rin nga palang i-charge itong power station na isa sa Bluete dito sa power station na to. Kasi titingnan natin yung kanyang output power. Sabi kasi ito daw ay nasa 300 watts. Pero let's see kung kakayanin nyo yung 300 watts. Yung nakalaang power station natin, yung kulay puti, nasa 100 watts lang yung continuous niya. So ito, let's try kung ilang power, ilang watt. So ito, buhay natin. So let's see kung kakayanin niya. Ay yun, wala. Hindi siya gumana. Nakalagay dito ay grid frequency low. So, mababa yung kanyang frequency. Kasi nga naman nakita natin kanina, yung frequency niya ay nasa 47 Hz. Ito, nakita nyo dito. Frequency low daw, mababa. Ito, hindi niya kayanin ma-charge. So, ito, try pa natin ng isa. Tingnan natin kung kakayanin niya, mas mababang power. So, let's see. Ayun, ayaw pa rin gumana. So, tingnan natin dito, ayan. Grid frequency low talaga. So, ayan. Ganyan ka-sensitive yung Bluete power station, guys. Dapat talaga palaging sakto yung frequency. So, last try natin. Binago ko yung frequency nitong power station ng 50 Hz. Kung gagana. Naka 50 Hz na siya sa UPS. Pero, let's try. Ayun. Wala pa rin. So, dito, grid frequency low pa rin. So, hindi siya pwede dito. So, now, test na natin yung kanyang 12 volts port dito. Try natin i-charge yung isang power station kung ilan yung power na makukuha natin dito. Ayan o, bigla siyang nag-75%. Tama pala, 75% talaga siya kanina. So, ito ngayon, 17 watts, 22 watts, 31, 34, 39, 43,
43 watts yung naiibigay nitong power station na to dito gamit yung kanyang 12 volts port. Yung battery nito nasa 12.6 volt. Itong battery naman ito nasa 13 to 14 volts. So mas mataas yung battery nito. Kaya nahihirapan itong mag-akit ng power dito. So mahina. So ayun, hindi siya gumana doon sa aking Bulwete power station kasi masyadong sensitive yun sa power. Lalo na yung kanyang frequency is nasa 47 Hz lang. Dapat kasi is nasa 50 Hz to 60 Hz para gumana doon sa Bulwete power station. And yung kanyang nga palang sine wave is modified sine wave. So siguro yung continuous power output ng kanyang AC port dito is nasa 100 watts din, katulad din ng kulay puti na power station na Koy. And pwede rin siyang gamitin doon sa mga appliances or devices natin na hindi naman sensitive sa power, especially yung mga devices na mayroong kasamang charger. For example, ito adapter, okay naman yung mga charger ng cellphone, charger ng laptop, charger ng wifi. And now, i-tear down naman natin siya, buksan natin siya, tingnan natin yung kanyang laman sa loob, yung kanyang blower, yung kanyang battery, kung ano nga ba yung kanyang capacity. So eto, buksan natin itong power station na to, tingnan natin kung ano yung laman niya. So tatagdan ko muna itong mga rubber na to sa ilalim kasi nandito yung mga tornilyo. Ayan. Yung isa nga palang power station na puti, nabuksan ko na rin, nakita natin yung kanyang laman, lithium ion, pero ito tingnan din natin. Pero tingin ko wala namang pagkakaiba itong dalawa, halos pareho lang naman sila ng specs. Medyo mataas lang daw yung battery capacity nito. Daw, hindi lang tayo sigurado doon, kaya tingnan natin. Ito yung kanyang blower. Tanggalin na rin natin yung kanyang tornilyo para mabilis mabuksan. Ayan. Whoops. And eto na. Natanggal na natin. Ayan. And eto na nga, natanggal ko na. Eto na yung kanyang battery. Yung inverter. Tapos, ayan. Yun. Ito yung blower. Tinanggal ko na rin dito sa loob. So, eto na lang yung kanyang laman. Ayan. So, almost parang mas malaki ito kumpara dun sa kulay puti na Koy. Para mas better to So, ayan. Ano pa bang meron din eh? So, dito na tayo sa battery. Yan. Wala namang halos pinagkaiba yung kanyang inverter. Almost same na same din lang naman. So, dito tayo sa battery. Buksan natin to. At nang makita natin ang kanyang kalaman-lamanan. Oops. So, remove muna natin din eh. Yan. Tapos, ay bubuksan na natin ito. Itong kanyang battery. So, eto na yung battery niya. Ayan, natalupan ko na. Lithium ion 18650. Ayan. Bale, 15 pieces na lithium ion battery. Meron na siyang BMS syempre. So, wala nakalagay kung ilan yung kanyang capacity kada battery. So, gagawin natin na i-test na lang natin siya as 12 volts battery. So, eto guys, ngayon test natin yung capacity ng battery. Ayan. Tingnan natin kung ilang capacity makukuha natin dyan. At lumabas naman dito na nasa 161, kaso meron siya kaninang 51. So, bali nasa 110 watt-hour yung kanyang capacity na nakuha natin dito. And ayun guys, tapos na natin i-test. Yung kanyang battery is lithium ion. Yung nakuha ko dong capacity is nasa 110 watt-hour. So, medyo bababa siya kumpara dun sa kulay puti nating power station. Ayun, nasa 110 watt-hour yung nakuha ko. And now, gaano nga ba siya katagal malawbat? So, ngayon, susubukan ko naman siyang gamitin ngayong magdamag dito sa aming 12 volt ceiling fan. Try natin kung mga ilang percent yung bababa sa kanya hanggang umaga. Simula 100%. Ayan, ngayon, ginagamit ko yung ating 12 volt ceiling fan dito sa ating, ayan, power station. 100% pa. Ang oras ngayon is 9:34 ng gabi. Ito na, 9:42 na ng umaga at gumagana pa din yung mga ceiling fan. Tapos yung power station ay meron pang tirang 51%. Ayan, naka 51% na. So, bali kaya niya ang 24 hours. Kasi naka 12 hours na ngayon at meron pa tayong 51%. And ayun, nagamit ko na itong power station doon sa aming 12 volt ceiling fan sa loob ng 12 hours. At meron pa siyang tirang 51%. So, bali siguro aabot naman siya ng mga 24 hours doon sa aming 12 volt ceiling fan. Kayang-kaya naman niya. And ang problema kasi dito, kaya medyo tumatagal yung ceiling fan kasi malakas naman sa power yung ceiling fan yun kasi nasa 12 watts yun pababa. Kaso, tumagal siya dito. Kasi yung kanyang voltage dito sa 12 volts ay parang siyang direkta sa battery. Kapag malalobata yung battery, bumababa din yung kanyang voltage. That's why, bumaba din yung power na kinukuha ng aming 12 volts ceiling fan kaya tumatagal. Ang battery kasi nito ay nasa maximum up 12.6 volts lamang. Pero habang bumababa yung percentage ay bumababa din yung battery voltage. Umaabot namang ng 9 volts, 10 volts hanggang 12 volts. So, ayun. That's why kapag bumaba yung battery ay bumababa or humihina din yung aming 12 volts ceiling fan. Kaya talagang tumatagal. And syempre, karamihan talaga yung naghahanap ng mga power station ay yung mga nag-work from home, yung magagamitin sa mga laptop. So, ngayon, mga ilang oras naman to tatagal gamit yung laptop. So, gagamitin ko siya sa laptop na old model, yung mga Fujitsu. Malakas kasi yun sa power. Nasa 65 watts yung talagang kinukonsume nila. And wala ding battery yung laptop ko. So, subukan natin kung mga ilang oras siya tatagal. Eto ngayon, subukan natin siya dito sa laptop.
para sa mga nag-work from home. Ito, yung aking nga palang laptop dito ay walang battery. Ayan o. So, bale, ito yung magiging talaga niyang power source, itong power station. Kapag nalobat yung power station, mamamatay ditong laptop na to. Hindi ko na siya ginawa ng battery kasi madami pang buting tingin. Power station na lang o kaya power bank na lang yung ginagamit ko. Siya naman ngayon ay 100% pa. Ayan. So, gumagana na itong laptop. And, let's see. Ang oras naman ngayon ay ito, 12:19 ng tanghali. Tingnan natin kung mga hanggang hapon, kung mga ilang percent yung matitira dito sa power station ito, kung ito nga baga itatagal. So ito ngayon, play ko lahat yung mga videos ko dito sa YouTube gamit siyempre sa Wi-Fi. Nakakonect siya sa Wi-Fi, so may wireless. Ito ngayon yung ating power station, nasa 94% na lang. So tingnan natin mamaya kung mga ilang oras siya tatagal dito. Simula 12:19 ng hapon. At ito na nga, lobat na yung power station. Ayan, namatay na siya, lobat na. Namatay na rin yung laptop kasi wala siyang battery. Ngayon naman is 4:52 na. And ayun guys, tapos ko na siyang i-test doon sa aming laptop at tumagal naman siya mahigit 4 hours. So siguro nasa 4 to 5 hours kayang-kaya niya. And gamit nyo sa YouTube, nagpipili ako ng video sa YouTube, dire-diretso talaga, walang humpay, malakas yun sa power. And tumagal siya ng 4 hours mahigit. So sa tingin nyo, okay na ba yung 4 hours gamit yung laptop dito? And then, sinubukan ko na rin nga palang mag-charge ng dalawang cellphone gamit itong power station na to. Siya is 100%. Nag-charge ako ng Redmi Note 7, tapos isang iPhone 12 Pro. And then, nung na-full charge na yung dalawang cellphone, meron pa siyang tirang 75%. So, ayun, dalawang cellphone, meron siyang tirang 75%. And now, gaano naman siya katagal bago ma-fully charge gamit yung kanyang AC charger na 45 watts. So, ngayon, subukan natin kung gaano nga ba ito katagal bago ma-fully charge. And ito ngayon, lobat na lobat siya. I-charge natin siya ngayon gamit yung kanyang charger. Ang oras naman ngayon is alas 5 ng hapon. Ayan. Gamitan yung kanyang AC charger na 45 watts. So, let's try kung mga ilang oras to bago ma-fully charge. Siya ngayon ay 0%. Lobat na lobat talaga. So, pagkasaksak natin dito, magbabago na agad siya. Ayan, na 23%. Kasi nakapagpahinga na siya ng counting oras kanina, kaya nagbago na. So, let's see kung ilang oras bago ma-fully charge. Ito ngayon, fully charged na yung power station. Ayan, 100% na. At ngayon is 9:02 na ng gabi. Ayan, kulay green na rin dito sa kanyang charger kasi may indicator din naman dito kung nagcha-charge pa. Kulay pula kapag charging pa at green naman kapag fully charged na. And ayun guys, na-test na natin kung gaano ba siya katagal bago ma-fully charge at umaabot naman siya ng 4 hours bago ma-fully charge. Yung usual din lang, katulad siya ng kulay puti natin na power station. Umaabot din siya ng full charge. Parang power bank lang tsaka cellphone. Usually talaga 4 hours bago ma-full charge. So, okay na rin. Mas mabilis na rin siya ma-full charge gamit to. And now, paano naman using yung solar panel niya na mismong kasama na 10 watts? Ilang oras siya bago ma-fully charge gamit ito? And ito naman yung kanyang solar panel guys na 10 watts. Mahaba na rin yung kanyang kasamang wire. So, let's see natin dito. Yung isang kulay puti, charge ko yun, nakalabilad na yung kanyang solar panel, wala nang alisan. Pero ito ngayon ay hindi ko pa nagaganon. So, bibilid ko siya sa bubuong kapag okay na sa amin, kapag may patungan na ako. 1, 2, 3. Nasa 3 meter din yung haba ng kanyang wire. Maganda dito yung kanyang wire ng solar panel, makapal. So, hindi siya basta-basta mapuputol. Ayan. Tapos, isasaksak natin dito sa likuran din. Same lang sila ng kanyang charger. Dito nyo rin siya isasaksak ito. Gano'n naman siya katagal bago ma-fully charge. Yun nga lang, medyo may sabi tayo dito. Aabot ito ng 2 araw mahigit. Yung kulay puti, ganun din, same din, nasa 2 days din mahigit. Pero ano naman, kapag maghapon, ma-charge mo siya hanggang 50%. So yun, hanggang 50% maghapon. So kailangan talaga ay 2 days. Kapag makulimlim naman, yun din ang problema, abuti ka ng 3 days dito. Pero pag malakas talaga yung sikat ng araw, 2 days kaya na. And make sure lang na palagi nyo siyang ibibilad dun sa direct talaga sa sikat ng araw, yung malakas yung sikat ng araw. Kaya tulad sa bubong, pero kapag sa ganito, yung nalililuman, o kaya yung sasabit nyo lang sa bintana, hindi pwede yon kasi mahina yung power nun. Talagang lanta dapat sa sikat ng araw yung solar panel para malakas yung power. And yun guys, tapos na yung test natin sa power station na ito. And now, alin nga ba dito sa dalawa yung mas magandang bilihin? So una, pag-compare natin. Sa size, mas maganda to, mas maliit siya, mas portable, mas handy. Kumpara dito na pagkalaki-laki. Pagdating mas sa kanilang battery capacity, nagtaka ako bakit mas mataas to, di ba? Ito, nakalakay na description, mas mataas yung capacity nito. Pero, nung tinest ko, ay mas mataas pala ang capacity nito. Ito nasa 127 watt-hour, ito naman is nasa 110 watt-hour lang. Sa voltage naman na kanilang output dito sa 220 volts, ay nasa pareho din lang, nasa 211 volts din mahigit. Sa frequency naman, ito mas mababa, nasa 47 Hz, ito is nasa 51 Hz. So, mas okay ang frequency nito. And hindi lang ako sure, siguro ang nakuha ko ay ito, ay parang factory defect, siguro ganun.
I'm not sure kasi kung mapapansin nyo, yung picture niya sa description, dalawa yung saksakan ng AC port. Ito, iba. Samantala itong na-receive ko, iisa lang. So siguro iba yung nasa description nila, no? Kumpara dun sa binibenta mismo. So in conclusion, dito sa aking test, parang mas better ito in terms of performance. Ito naman is sa portability. Mas maganda siya, mas meron na rin siyang kasamang blower. Kapag umiinit ay automatic na nabubuhay yung kanyang cooling fan. Pero overall pa rin, performance-wise ito. So ayun lang naman ay base guys sa mga test ko. Kung mayroon kayong mga thoughts, comment nyo na sa ating comment section below. And kung gusto nyo rin bumili, ilalagay ko yung links natin sa ating comment section tsaka sa ating description box below.